Patuloy po tayo sa ating series on faith that moves mountains. And it's very important for us to just go back and see ano yung mga napag-usapan natin before. So napag-usapan po natin what is faith, faith over fear, and growing your faith in practical steps. So pragmatic po talaga pag we apply our faith. Ngayon pag-uusapan po natin faith in action, living out your faith in daily life. It's very important for us na ma-practice po natin ang ating pananampalataya kasi parang muscle yan eh. Parang utak. Ang utak, pag hindi ginamit, syempre, nagiging dull, nagiging mapurol. Kaya kailangan siyang parating ginagamit para lalo siyang sharp. Ganun din ang muscles natin. Pag huminto tayo sa mga activities natin, nagiging sedentary tayo. At eventually, syempre, nanghihina tayo. Kaya nga po ang tao na may pananampalataya, ang kanyang pananampalataya ay hindi tulog. Ito ay gising na gising, buhay na buhay, and it is actually moving in action. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang bumisita sa bawat tahanan ng mga tao, Panginoon, nanonood ng ating mensahe. Kayo po, Panginoon, ay magpakilala sa bawat isa kung gaano kayo makapangyarihan at gaano kayo mapagmahal at mabuti, Panginoon, sa aming lahat. At iginawa niyo sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pananampalataya upang kami, Panginoon, ay mabuhay at kumilos ayon sa kalooban mo at kami, Panginoon, ay makikinabang kung kami ay magiging masunurin para sa iyo. Napakabuti mo, napakadakila mo, maraming salamat sa pag-ibig ninyo at ito ang nagdala sa inyo para mamatay kayo sa krus ng Kalbaryo at mabuhay nung ikatlong araw para mawala na ng bisa ang kamatayan sa amin at maging malaya kami sa aming mga kasalanan o ang aming tendency na magkasala. So ngayon, Panginoon, kayo po ang mangusap, kayo po ang magpakilala, kayo po, Panginoon, ang madinig at maranasan ng bawat isa, at kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang aming pag-aaralan o pinag-aaralan, Panginoon, as we move along, Lord God, this study. And beyond that, Heavenly Father, bigyan niyo po kami ng grasya upang masunod namin ang iyong salita. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Napaka-importante po ng pananampalataya. Meron po tayong pinapractice sa pananampalataya araw-araw. Ang pananampalataya ang ating pinapractice ay yung mga bagay kung saan tayo naniniwala. May pananampalataya tayo sa ating mga magulang kung sila ay mahusay na mga magulang, sa ating guro kung sila ay mahusay na mga guro, o sa ating opisina, sa ating trabaho, may pananampalataya tayo, papasahurin tayo ng ating opisina. Kaya ang pananampalataya o ang faith o ang belief system natin, napaka-importante na alam natin, ginagawad natin ito sa mga tao o sa mga bagay o institusyon na tayo ay naandun involved with, either through relationship or employment or even just education. So, ganun po ang kapangyarihan ng pananampalataya. At ngayon, gagamitin natin sa ating pag-uusap ang pananampalataya according to the book of James, chapter 2, verse 17. Sabi po rito sa NLT version, if you can stand up with me, kung okay po sa inyong lugar, it's nice to actually stand up at pabasa natin ang salita ng Diyos together. So we are going to read it from two versions. NLT or New Living Translation. Sabi po rito, faith by itself, if it isn't accompanied by action, is dead. Amplified version, in the same way, faith, if it's not accompanied by works, deeds, is dead. Being by itself, dead. Napakalupit po ng tinuro ni James. Ito po ay half-brother ni Jesus na nagtuturo sa atin sa oras na ito. At makikita po natin dito yung pagiging praktikal ng pagturo ng ating Apostle James during this time. Dahil nilagay niya sa isang posisyon para maunawaan natin ano nga ba talaga ang totoong pananampalataya. Kasi hindi po tayo pwede magsabi na mahal natin si Jesus. Sinasamba natin siya, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, ngunit hindi natin siya sinusunod. Ang pananampalataya na aktibo ay ebidensya ng ating pagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga po, ang isang taong totoong may pananampalataya sa Panginoon, aktibo ang kanyang pananampalataya. Makikita mo sa kanyang pagkilos, sa kanyang mga pananalita niya, yung kanyang mga desisyon, yung processing ng decision making niya, at makikita mo in general kung gaano siya nagpapasakop sa Panginoon at nagiging mabuti sa kapwa niya. Remember po, ang kabutihan sa kapwa, hindi po natin
hahayaan na maging mapagparaya tayo. Ang kabutihan po sa kapwa, ginagawa natin, tinuturo natin ano ang nararapat, ano ang pangangailangan ng nasa harapan natin tao o grupo ng mga tao, kahit masakit sa tainga nila o di kaya meron pagkakataon na maaring maggalit sila sa atin. Dahil kadalasan po ang katotohanan ay masakit sa tenga sa isang taong hindi handang makinig. Kaya importante po na maunawaan natin na ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa Panginoon. So, huwag po natin kakalimutan. Let's say tayo po ay may pananampalatayang tayo ay bibigyan ng karunungan ng Panginoon. Pag binigyan po tayo ng karunungan ng Panginoon, hindi po natin pwedeng akuin ang karunungan na yon na mula sa ating kakayahan. Ito po ay galing sa Panginoon. Nagtiwala tayo sa Kanya. At ang karunungang pinagkakaloob niya ay supernatural. Sa mga estudyante po rito, meron po akong isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Ang aming professor during that time, sobra pong lupit na magbigay ng examination. Kapag nagbigay yun, let's say, ng quiz, parang prelims yun sa ibang college. O pag nagbigay yun, let's say, ng, ano, no, ng long test, parang final exam na yun, equivalent sa ibang kolehiyo. Dahil ganun kalupit itong individual na to. Ngunit, noong mga panahon na yun, ako po ay nananampalataya at nananalangin. Dalawang bagay po ang sinabi sa akin ng Panginoon habang ako po ay nag-aaral. Sabi ko sa Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan. Hayaan niyo pong maunawaan ko kung ano ang lalabas sa aming examination. Dahil nung kabataan ko po, kapag ang professor nagbibigay siya ng exemption sa final exam, based doon sa prelims and midterms exam mo, hinahabol ko yung exemption sa final exam by being great in my preliminary exams and midterms para wala na akong problema pagdating sa final exam. So, ang sabi ng Panginoon sa akin, basahin mo yung dulo noong libro. Kasi usually po meron yung mga tendencies na mag-cover to cover exam. So binasa ko yung dulo ng libro at parte po ng dulo ng libro para may acknowledgement sa dulo. At sinabi sa akin ng Panginoon, kilalanin ko yung janitress o janitor ata. Basta yung tagalinis ng aming school during that time. So kinalam ko yung pangalan ng janitor or janitress. Cannot recall. It has been quite some time. More than 20 years na po siya na nakaraan sa aking buhay. So anyway, lumabas po sa exam yung portion ng glossary and yung acknowledgement sa libro at yung pangalan ng janitor o janitress. Nasagot ko po siya. Hindi ko masasabi na nanggaling sa akin yun, syempre. Dahil supernatural siya. Who would have ever thought na ilalabas yun sa exam? Yung dulo ng libro at yung pangalan ng taong naglilinis ng aming lugar. Yan po ang kapangyarihan ng pananampalataya aktibo sa Panginoon dahil naniniwala po tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay ng pagpapala. Wala po tayong gagawin kung hindi magtiwala sa Kanya. Para pong buhay na walang hanggan. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng mabuti para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo pwedeng magbigay sa simbahan o magtrabaho o magministry o gumawa ng mabuti kaliwat kanan at aasahan natin na yung ginawa nating kabutihan ay sapat para makapunta tayo sa kalangitan pag namatay na ang ating lupang katawan. Hindi po totoo yun. Dahil ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ay gift na ibinibigay ng Panginoon sa mga mananampalataya sa Kanya at tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po sabi dyan ni James, the half-brother of Jesus, kung ang pananampalataya mo ay walang kalakip na pagkilos or action, patay ang pananampalataya mo. Kaya pag sinabi natin meron tayong pananampalataya kay Kristo Jesus, ang ating action automatically in the beginning is to enter a relationship with Christ. Tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. At magkakaroon ng ebidensya ang ating pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas dahil magbabago ang ating pananalita, pag-iisip, magbabago po ang ating behavior, magbabago tayo at magkakaroon tayo ng pagkauhaw na magbasa ng salita ng Diyos, manalangin at makiniig ang Panginoon. Yun po ang ebidensya ng totoong pananampalataya na talagang tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po, kahit sabihin natin tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ngunit walang ebidensya ang ating pananampalataya sa Kanya, hindi po talaga natin totoong natanggap si Jesus bilang Diyos at
tagapagligtas. Dahil ang pananampalataya po ay aktibo, ang pananampalataya po ay naniniwala na lahat ng mga gandang bagay, na mabuting bagay, ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya wag po natin kakalimutan kung sasabihin natin may pananampalataya tayo sa Panginoon, ngunit ang pangit ng ugali natin, sumisingit tayo doon sa mga conversations na hindi naman tayo involved, tayo ay nandadaya sa eskwelahan, nagkokodigo ka, o di kaya sa opisina, ikaw ay madaya, di po ba? At wala kang nararamdaman na repentant heart. Ikaw ay nagsisisi sa mga kapalpakang ginawa mo at para sa'yo, normal lang mga bagay na yon at nagpapasikat ka, nagpapapogi ka, o nagpapaganda ka, nagpapakabibo o biba ka, then that is pride and that is separated from the character of Jesus. Para maging maliwanag lang po sa atin ang napaka-importanting bagay ng ebidensya ng pananampalataya. At syempre, ang isang taong nananampalataya, ginagawad niya ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa araw-araw niyang gawain. Dahil ang angkla niya ay hindi tao o hindi ang sarili niya, para hindi nga naman siya yumabang. Ang angkla niya ay ang katotohanan ng Panginoon. Kaya nga po pag-uusapan natin sa araw na ito, dalawang bagay na naka-link sa faith that is active. Sabi po dyan sa number one, active service as a demonstration of faith. And number two, living as living witness. So, importante po na ma-explore natin siya. Pero po ako tatanong muna sa inyo bago po tayo magdumiretso doon sa ating verse na babasahin. So, paano magiging ebidensya ang paninilbihan natin sa ibang tao patungkol sa tibay o kalidad ng ating pananampalataya? So, paano maging ebidensya ang pagsisilbi sa ibang tao in terms of the energy, the vitality, the verb of our faith? Bakit kailangan to? Para masabi natin na ang ating pananampalataya ay totoo. Bakit kailangan mangyari ang mga bagay na ito para masabi natin sa ating sarili, ang aking pananampalataya ay totoo. Kasi ang ebidensya po ang magbibigay sa atin ng approval or ng confirmation of faith. Kaya nga po, importante siya. Ano po ang sinabi ng Panginoon pagdating sa kanyang ministry dito sa mundong ito? This is absolutely amazing. From the NLT version, pwede po tayong tumayo to give respect in reading the Word of God. At kung hindi naman po appropriate, let's say ikaw ay nasa UB Express, hindi ka naman pwedeng tumayo sa loob ng UB Express habang nakikinig ka sa mensaheng ito, of course, di ba? Pero kung pwede po kayong tumayo, mas maganda in respect to reading the Word of God. Sabi po dyan, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many in the New Living Translation. Ang lupit po ng pananampalataya ni Kristo Jesus na ipinakita niya sa atin as a role model dahil siya po ay may pananampalataya sa kanyang Ama na Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Siya ay sumunod hanggang kamatayan, hanggang paghihirap. Dahil ito po ang paraan sa pagbibigay ng kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para ang kapangyarihan ng kamatayan ay mawala na sa mga nananampalataya sa Panginoon at ang hawak ng kasalanan sa ating buhay ay mahinto at tayo ay maging malaya. Kaya nga po ang ginawa ng Panginoon dito, gusto mong masabi na totoo ang pananampalataya mo, then you should be in active service. Meron ka dapat ministry. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, hindi yung kathang-isip mo. Dahil teacher ka, naging Sunday school teacher ka na. O di kaya dahil administrator ka, naging part ka ng administration ng simbahan. Hindi po ganun nag-work ang ministry giftings. Ito po ay depende sa iyong pananampalataya sa Panginoon, pakikiniig sa Kanya para malaman mo kung saan ka pwedeng magbigay ng acts of service. Alam niyo po, ang pinakamadaling gawin ng isang Kristiyano na gusto niyang makatulong sa kapwa ay magbigay ng pera, magbigay ng gamit, magbigay ng contribution. Pero mahirap po talaga ang manilbihan. Nung nagtalo po ang mga disipulo dahil narinig nila na si John at si James, ang magkapatid, anak ni Zebedee, hiniling ng kanilang nanay kay Kristo Jesus na ilagay iluklok sa kanan o kaliwa
ang kanyang mga anak kapag siya ay naging ganap na doon sa pagiging hari niya. So naging indignant yung the 10 other disciples. Nagtalo sila. Bakit kailangan hingin to? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ito po yun, the very sentence. Kung gusto po talaga natin, merong ebidensya ang ating pananampalataya, tayo po ay maninilbihan. Hindi po natin mamanipulahin ang mga tao sa ating kapaligiran. Itutulak natin silang palapit sa Panginoon. Hindi tayo ang superstar. Hindi sila magiging dependent sa atin as disciples or pastors ng simbahan o di kaya leaders ng ating mga ministry. We will push them to become intimate with God so that they will be able to see what type of service did Jesus actually do for us. And that service actually went beyond yung human understanding because He gave His life. Kahit po nga ngayon ang Panginoong Jesus, patuloy po siyang pinapanalangin tayo. He is our intercessor. Yes, Jesus is our great intercessor. At kahit na andun siya sa langit, hindi siya nag-retire. He did not retire when he went to heaven. He is continuously interceding for us. At kung titignan po natin in essence, He is still fulfilling the service that He has promised for us. Ganun po kalupit ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino po ba dito ang magsasabi na meron taong namatay para sa'yo, para magkaroon ka ng buhay na masagana? Sino po sa atin ang makakahanap ng Diyos sa lahat ng relihiyon o sa lahat ng pananampalataya na ang Diyos na kanilang sinasamba ay Diyos na ibinuwis ang buhay para mabigyan sila ng kaligtasan? Sino sa mga Diyos nila ang nanilbihan sa kapwa, sa tao, hindi nagsakripisyo ng kung ano-anong bagay para mahil? Anong ginawa ni Jesus Christ? Meron siya nakita na may pananampalataya para gumaling? Pinagaling niya. Pinagaling niya. Saan kayo makakakita ng deity, even across belief systems, na ganun ang Diyos na kanilang pinagsisilbihan? Mostly ang Diyos-Diyosan o mga Diyos na pinagsisilbihan sa ibang relihiyon, ang mga Diyos nila ay nagdidemand ng sacrifice, pero hindi sila nag-sacrifice para sa kanilang followers. And that's how other religions are. That's how other belief systems are. Because only Jesus died for His creation. Only Jesus died for you and for me. Yun ang isa sa pinakamalupit na ebidensya na talaga nga naman totoo si Jesus. At siya ay nabuhay sa ating mundo. Kaya pag binasa natin ang kanyang buhay, dito kung paano siya nanilbihan, paano siya naging respectful sa authority, paano siya mag-isip, paano siya manalangin, He is the role model that we can emulate. Pwede natin siyang tularan. Kaya nga po ang pananampalatayang totoo ay magli-lead sa isang individual to become like Jesus Christ. Hindi po ba? Isipin na lang natin, o nagtrabaho tayo ngayon. 'Di ba napagod tayo, nagkaroon tayo ng problema doon sa trabaho natin, sa boss natin o sa kausap natin. Anong gagawin ng isang Kristiyano? Uuwi sa bahay, hihilata, manonood ng social media, manonood ng Netflix, magi-streaming. Instead na lumapit sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon, at patunayan niya sa sarili niya na aktibo ang kanyang pananampalataya, anong gagawin niya? Gagawin niya yung bagay na hindi nararapat at lalong magbibigay sa kanya ng kalungkutan. Dahil tinatakasan niya yung kanyang problema dahil ang kanyang pananampalataya at that given moment potentially ay dead. At hindi siya naniniwala that God, Jesus, can rescue him or her. Kaya anong ginagawa ng isang tao? Downtime ko naman to eh. Okay? So ano mangyayari sa'yo pag niluto mo ang utak mo ng mga makakamundong bagay? Lalabas sa bibig mo mga makakamundong bagay. Papasok sa utak at puso mo mga bagay na makamundo, na mauuwi ka sa kalungkutan, mauuwi ka sa pagiging magastos, na mauuwi ka sa paglayo mo sa Panginoon. Ngunit ang isang individual who is actively serving God, they will continuously, actively operate in their faith in God. Kaya importante po ang ministry. Not necessarily yung ministry na formal sa church, but yung ministry natin as individuals. And this is one of the most powerful ministries
That requires faith, of course. Pero bago natin pag-usapan yon, tanungin muna natin ang ating sarili. Paano ba ang araw-araw natin na pagkilos, lalo sa paninilbihan, ay maging patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon? Paano nga po ba? Kilos natin, kikita ng ibang tao. Ayan, si John De La Rosa, ganito, ganyan yan. Malamang talagang totoo ang pananampalataya niya. Ayan, si John De La Rosa, tamad yan eh. Work from home ng work from home yan. Takas ng takas yan sa boss niya eh. Malamang hindi totoo ang pananampalataya niya. And if you're going to look at our testimony, we are living as living witness. Kaya nga po, ito, for me, it's one of the greatest ministry because we are actively going around the people as the gospel. Sabi po dyan sa 1 Peter chapter 2 verse 12, babasahin po natin ang amplified version. If you can stand up with me while we are reading the scriptures, that will be great. Sabi po rito, keep your conduct completely honorable among the Gentiles, yung mga hindi mananampalataya, so that even if they speak against you as evildoers, they may see your fine works and bring glory to God on the day of visitation. Because our lives should reflect Christ-likeness. Our lives, yung buhay po natin ay ebidensya na ang kapangyarihan ni Kristo Jesus ay totoo na kayang baguhin ang pinakamatigas na puso. Ang pusong bato ay magiging pusong flesh, according to Ezekiel. Yung pananampalataya natin will overcome yung fear, yung anxiety, yung pag-aalala natin. Yung kinabukasan natin maliwanag na maliwanag dahil tayo ay may goal, may vision, may direction na galing kanino? Galing sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung paano kanya nilikha at hinulma habang ikaw ay nasa sinapupunan ng inyong ina. Nilagay niya ang talino, nilagay niya ang gilas, nilagay niya ang kapangyarihan, nilagay niya kung saan ka magaling mahusay, kung saan ka maaring maging master of your craft, kung saan ka pwedeng magsabi na this is where I belong and I will be comfortable in the discomfort because I want to get out of my comfort zone. Because there is where passion actually meets your faith. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay buong-buo at ganap, nilatag niya ang pinakamagandang plano na maaring ilatag ng Panginoon sa buhay natin para ang ating buhay ay hindi lamang maging makabuluhan, kung hindi makapangyarihan at ma-enjoy natin ang ating buhay. Ngunit sa mga tao na hindi living witness, ang kayabangan nila nakaangkla sa kanilang trabaho, sa kanilang kinikita, sa kanilang propesyon, sa kanilang posisyon. Dahil tingin nila yun ang magdi-define sa kanila. Respetuhin ako ng mga taong ito dahil sa aking na-accomplish. It's opposite pagdating sa Panginoon. Success, according to the eyes of God, is serving others as we have mentioned, just like Jesus served. And the testimony of our behavior or our attitude will bring them to God. Kahit meron pa silang sabihin na mali sa atin, kahit meron pa silang sabihin na karumal-dumal, kasinungalingan tungkol sa atin, kahit magalit pa sila sa atin, at kahit ayaw nilang makita ang ngiti ng ating mga bibig, at ayaw nilang marinig yung pagsamba at pagpapasalamat ng ating mga labi, hindi pa rin nila mapagkakaila na ang pananampalataya natin ay totoo at sila ay magkakaroon ng pagkakataon, purihin ng Panginoon sa taong ito. Dahil itong taong ito, hindi siya namimili ng kanyang pinagsisilbihan. Hindi siya namimili ng mga tao na kailangan niyang bigyan ng atensyon at pag-ibig. Itong taong ito, handa siyang abalahin ng kanyang sarili. In fact, itong taong ito, ibinigay ang kanyang buhay kay Kristo Jesus para yung mga tao sa kanyang kapaligiran ay umangat ang pamumuhay according to the Word of God. Yan po ang living as witnesses.
and it will change us from the inside out. Kaya hindi po tayo pwedeng nasa tahanan lang natin. Nakakainis nga po kasi minsan meron ako mga nakikita at nakakausap, yung mga anak pinagsasamantalahan yung mga magulang na pinagbabantay ng kanilang mga anak. Yung mga apo ay siyempre ang mga magulang ng mga Pilipino kung walang trabaho yan, walang magagawa, aalagaan niya yung mga apo niya. Wala naman pong masama ron sa mata ng mundo. Ngunit, ninanakaw natin kung ako yung anak. At sinabi ko sa nanay ko, alagaan mo ang aking mga anak. Ninanakaw ko ang oras na meron siya na maaring maibigay niya sa Panginoon. At dahil siya ay busy sa araw na yon, maaaring hindi niya matagpuan. Ano nga ba ang kanyang gifting or ang kanyang calling during that time? Dahil abala siya. Tapos makikita ko pa minsan yung mga pagkakataon, nagagalit pa ang mga nakikiusap na anak sa pagpapaalaga sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang. Hindi natin dapat gawin yun. Responsibilidad natin bilang mga magulang ng anak natin ang magpalaki sa anak natin, hindi yun responsibilidad ng mga grandparents. Kaya nga po, kung tayo ay living as witnesses, makikita ng mga tao na hindi tayo nang-aabuso. Kadalasan po kasi nakikita ko sa mga pamilya, aabusuhin nila yung kapwa nila kadugo. Tapos ang bait-bait sa mga tao sa labas. At kung tayo ay nagsasabi na meron tayong pananampalataya sa Panginoon, na tayo yung magulang, hindi natin pwedeng i-tolerate din yun. Kailangan sabihin natin sa ating mga anak, anak, mali na ang ginagawa mo, inaabuso mo na ako. Dahil walang nakalagay sa salita ng Diyos, ako ang responsable sa pag-aalaga ng mga anak mo. Yaan ang katotohanan ng pagkakaroon ng conduct that is completely honorable among Gentiles. We know to stand our ground as well. We will not allow anyone na abusuhin ang kabaitan natin. So napakabuti po ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinawag kita para maging part ng active ministry to serve others as I have served you or continuously serving you, says the Lord. And we should be a living witness. We should be. And when people see us as living witnesses, yung kabutihan ng Panginoon na nakikita sa atin, remember po, hindi natin ninanakaw yung gloria sa Panginoon. They see Jesus in our lives. And that's more than enough for them to believe. Kaya nga po, the unbelieving wife or the unbelieving husband, by their actions, by them being living witnesses, will lead their unbelieving spouses or unbelieving children, if there is, to the saving knowledge of Jesus Christ. Dahil yan po ang totoong pananampalataya, nababago po tayo. Tayo po ay manalangin at yumuko sa presensya ng ating Panginoon. Sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito po ang pagkakataon nyo para ang pananampalataya po na meron kayo ay maging ganap. It is only God who can give us eternal life. It is only Jesus as the way, the truth, and the life. And I would like to encourage you, manalangin po kayo sa oras na ito. Tuturuan ko po kayo ng 3 steps para matanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. And this is going to be your chance to actively apply your faith in God. Pwede ka manalangin sa unang 2 steps sa isipan mo. So una sa lahat, habang ikaw ay nanalangin sa isipan mo kung nais mo, ihingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanang naaalala mo. Yung mga naaalala mo. 1 John chapter 1 says, God is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness if we confess our sins. Dahil nakatingin po ang Panginoon sa puso natin, yung talaga nagsisisi tayo. Because we have done so many sins in our lives na maaaring hindi natin maalala lahat siya. Pangalawa po, magpasalamat tayo kay Jesus dahil siya ang dahilan kung bakit tayo ay nabigyan ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay sa Kanya lamang. He died on the cross for you and me so that we may have life and live it to the full.
At ang huli na kailangan niyong gawin, step number 3, kailangan niyo pong ulitin ang aking sasabihing panalangin. Ngunit akuin niyo po ito na panalangin na mula sa inyong puso at kailangan niyo pong bigkasin sa inyong mga labi. So the Bible says in the book of Romans, whoever confesses that Jesus is Lord and believes in their heart that God raised Him from the dead, sila po ay masisave. So repeat after me. Jesus, nais ko po natanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Pagtibayin niyo po ang aking pananampalataya na maniwala ako sa iyong pangako na meron akong buhay na walang hanggan at ako ay maliligtas sa kasalanan at kapalpakan habang ako ay buhay sa mundong ito. Amen. Pwede kang dumilat panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo ang ebidensya ng iyong pananampalataya dahil nagkaroon ka ng pagbabago. Nagkaroon ka ng desire to read the Word of God and pray. Nagkaroon ka bigla ng desire to serve God. And that is active faith moving itself quite nicely sa buhay mo right now. And you can be assured by that evidence, you have been saved. Nais ko pong ipanalangin ang ating mga kapatiran sa oras na ito. Kung alam mo sa iyong sarili na kailangan mong bumalik sa Panginoon dahil nanlamig o halos namatay ang iyong pananampalataya, ito ang pagkakataon mo. Hahayaan kitang manalangin in 1 or 2 minutes and then we will pray together. Panginoon, ayon po sa kapangyarihan mo at sa pananampalataya na nagdala sa pagpapasakop ng aking mga kapatiran na namatay o nanlamig ang kanilang pagsamba sa iyo. Igawad niyo po, Panginoon, ang pagbabalik ni loob nila sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na sila ay magkaroon ng malalim na pag-ibig. Magkaroon po sila ng kagalakan sa kanilang kaligtasan at manumbalik ang sigla sa kanila sa kanilang paninilbihan at pagiging Panginoon ehemplo, lalong-lalo na sa mga tao na hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sa mga kapatiran ko na patuloy ang inyong pamumuhay sa pananampalatayang totoo, naway pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at lalong umigting at lalong mangalablab ang apoy ng inyong pag-ibig sa Panginoon, sa inyong sarili at sa kapwa natin. At dalangin ko na tayong lahat ay mabago ayon sa kalooban ng Panginoon at ang pananampalataya natin ay maging makapangyarihan ayon sa kalooban ng Diyos upang ang mga hindi mananampalataya makita ang pagkakaiba natin sa kanila at matutunan nila at matunton nila o masumpungan nila ang Diyos at tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas nila. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.